Peace be with you. I'm Brother Jet. Tito Cesar. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang gabi mga kapatid. Hello! Magandang gabi, Katinapay. Magandang gabi, mga kapatid. Good evening. Ngayon mga kapatid, ang pinagdiriwang po natin ay ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. So para sa ating first reading, Brother Jet. Okay, kapatid. Ang unang pagbasa ay mula sa Gawa ng mga Apostol. Mahal kong Teopilo, sa aking unang aklat ay isinalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa simula hanggang sa araw na siya umakyat sa langit. Bago siya umakyat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, pagkatapos niyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan, ay pinatunayan niyang siya'y nabuhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama nila, pinagbilinan sila ni Jesus. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit di magtatagal at magbabautismo kayo sa Espiritu Santo. Nang nagkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay inaakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may 2 lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos. So mga kapatid, kanina banggit ni Brother Jet habang binabasa niya yung first reading. Ang isang sinabi doon ni Jesus Christ, di ba? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. So nung kinakausap niyo yung mga alagad niya. So Tito Cesar, bakit kaya ayaw paalisin ni Jesus Christ sa Jerusalem yung kanyang mga alagad? Dito sa first reading natin, umabot ng 40 days, okay, na muling nagpakita si Jesus Christ sa mga disciples niya, no? Unang-una upang ipakita niya sa kanila na He is alive, no? Na siya ay buhay at marami pang gawain na dapat gawin, no? Ang mga disciples. Pero dahil nga sa this is Ascension Sunday, okay, bago umakyat si Jesus sa langit, tinipon niya yung mga disciples niya. Parang tayo, no? Bago ko umalis, magbibilin ako sa inyo. So dito, very clear. Aalis ako, pero before ako umalis, meron akong ipagbibilin. Napaka-importante. Huwag niyong i-skip itong portion na to. Okay? At anong sabi niya? Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Okay? Huwag kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pagdating ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Kasi malaki ang gawain natin. Malaki ang ibinibigay kong gawain sa. You have to proclaim the good news, no? You have to suffer. Maraming mangyayaring mabigat para sa inyo. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu Santo kasi siya yung magpapalakas sa atin, sa ating lahat. Okay?
And true enough, no? True enough, yung pangako ni Jesus na pagdating ng Espiritu Santo talagang dumating, no? At pagdating ng Espiritu Santo na yun, sabi niya sa mga disciples, okay na. Pwede na kayong maging witnesses. Pwede na kayong maging martir, no? Martir in your faith, Yes. no? You can do anything, no? Kaya niyo nang gawin. Hindi lang dito sa Jerusalem. Punta kayo sa Judea, punta kayo sa ibang lugar, Sa Maria. sa Samaria, to the ends of the earth. Yes. So, napakalaking step ito before umalis si Jesus. At yun naman ay sa first reading ay sinasabi niya, natupad ito. Amen. Natupad ito. Oo nga, no? Ang galing nga Tito kasi talagang tulad ng example na sinabi nyo na bago ka umis, kailangan mo magbilin. For example, sa anak nyo, kailangan mo bilinan na bago ko umuwi, maglinis ka ng bahay. Ganun din ang sinabi ni Jesus, no? Bago ako umalis, na dyan muna kayo. Hintayin nyo si Banal na Espiritu. Sinabing gano'n, no? Nagbilin muna siya. No? At saka ito, Ganda, no? very, very historical to. Sa pananampalataya nating mga Kristiyano, this is very historical. No? Na hindi kayo aalis, hintayin yung dumating, ang Banal na Espiritu Santo. At ito talaga ang magpapatibay ng kalooban nyo. No? Pag hindi nyo ito ginawa, everything will fail. Lahat ng ginawa ni Jesus, baliwala. Amen. Baliwala lahat. No? Aalis na siya eh. Tapos na yung kanyang role. Nagbibili na siya sa atin. So, mabigat para sa atin. Kasi nung una, nagtakbuhan tayo. Di ba? Nagtakbuhan tayo. Pero this time, when the power of the Holy Spirit is poured upon us, nagbago na ang senaryo. Kaya na nating ipaglaban ang pananampalataya. Kaya na nating gawin yung dating ginagawa ni Jesus because alam natin that the Holy Spirit is in our hearts. Amen. No? Nandiyan sa paligid natin. Let's just call upon the Holy Spirit and we can do anything. Yes. Amen. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang ganda ng first reading natin, no? The Ascension of Jesus, no? Kung ano ba yung nangyari bago tumaas si Jesus Christ, no? Tama. Ngayon naman, nabasahin natin yung ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Fernand. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at Siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, so ang ganda rin ng second reading natin, ano? Kasi may binabanggit dito tungkol sa panalangin ni San Pablo. Ngayon, Tito, pwede nyo pong ipaliwanag sa amin o mas elaborate pa kung ano ba yung panalangin na yun na sinasabi ni San Pablo? Amen. Dito sa second reading, napakaganda ng panalangin. So, idinaan ni St. Paul sa panalangin, no, upang ipaliwanag sa atin kung paano hinirang si Kristo. Dito, sabi niya, ito ang aking dalangin. Sabi niya rito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso.
imaginein mo, the prayer goes straight to our hearts. Kasi hindi lang isip ang dapat nating gamitin when it comes to, sabihin na nating evangelization, proclamation of the gospel. No? Jesus is ascending to heaven. At dito na ang panalangin ni St. Paul sa mga disipulo na maiiwan, sana maging maliwanag sa inyo. No? Alam nyo kung ano ang inyong gagawin. Ramdam ng puso nyo. Ramdam ng puso nyo. Bukod sa isipan na you have to do this. You have to do this right. Isa pang sinabi dito sa panalangin niya na ang kapangyarihan, yung hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos, ang muling bumuhay kay Kristo. No? Hindi masukat na kapangyarihan ng Diyos ang bumuhay kay Kristo. Of course, He allowed Him to die. Yes. Pero dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, no, ipinakita niya yung hindi masukat, unmeasurable. hindi natin, kahit sa ating personal na pagiging tao, hindi natin kayang arukin yung pagmamahal na yun. At hindi lang yun, nung pinili ng Diyos na muling buhayin si Kristo at ipadala ang banal na Espiritu sa inyong lahat bilang mga disciples, very clear si Jesus, ang ating Diyos Ama, sabi niya, si Kristo, okay? Lahat ng bagay na ito, iaalay natin sa paanan ni Kristo. Amen. No? At the foot of Jesus Christ's cross, doon natin ilalagay lahat ng bagay na ito. Dahil walang sino man ang pwedeng maging balakid if we put everything at the foot of the cross of Jesus Christ. Bakit ka mo? Sabi ng Diyos Ama, si Jesus ang ulo. Siya ang head. Okay? At ang lahat tayo mamamayan, tayo mga mananampalataya, tayo mga disipulo, tayo yung iglesia. Amen. We are the body. Yes. No? Hindi naman makakakilos ang head kung walang body. So dapat magkasama yan. Alam natin, binuhay ng Panginoong Diyos, Jesucristo bilang maging puno natin, pinaka-head natin, at tayo, iglesia, tayo ang kikilos. Amen. Through the help of the Holy Spirit. Yes. At para maunawa natin mabuti yan, open our hearts. Hindi natin maintindihan yan kung gagamitin natin isip lang. Kinakailangan, buksan mo ang puso mo, hayaan mong mangusap ang Panginoon sa iyo, and everything will be done perfectly. Amen. Makakakilos tayo ng maayos. Yes. Makakahinga tayo ng maayos, hindi tayo mapapagod. We evangelize, we do all these things, we cure the sick, we proclaim the gospel with a joyful heart. Amen. Kasi pumasok ang banal na Espiritu Santo sa puso nating mga disciples. Amen. Malaking gawain, pero nandyan ang Holy Spirit, pinagkaloob sa atin. Alam natin, ang head natin si Jesus, lahat ng bagay nilagay na sa paanan niya, paano pa tayo matatalo? Yes. Diba? So all we have to do is follow Christ. Follow Him with all our heart, with all our strength, and with all our soul. Amen. Amen. Galing. Nice Amen. dito. Galing. Galing. Ganda po dito. At saka nakakatuwa lang dito kasi dinaan nga ni Pablo sa prayer. Kasi alam niya na kahit na ang intention mo ay sumunod kay Jesus, no, mahalin ng Panginoon, ipinanalangin pa rin niya na bigyan tayo ng liwanag ng Espiritu Santo. Kasi alam niya, ang tao, malaking tendency maligaw eh. Di ba? Baka magkamali ka ng interpretation sa sinasabi ni Jesus Christ. Gusto mo siyang sundan. No? Kasi siya nga yung head ng simbahan. Pero baka magkamali ka. Kaya ipinagdadasal pa rin ni Pablo na liwanagan ng Espiritu Santo tayo, yung mga isip natin, para makilala natin kung sino talaga at ano talaga yung message ni Jesus Christ. Yun. Galing. Amen. Nice. Amen. So
So yun mga kapatid, no, sobrang lalim ng panalangin ni San Pablo para sa atin sa ikalawang pagbasa. So ngayon dako tayo sa gospel na babasahin ni Brother Mark. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Purihin sa iyo, Panginoon sa Kristo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa pagmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Tandaan ninyo, susuguin ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya't huwag kayong aalis sa lungsod hanggang hindi kayo na pagkakalooban ng kapangyarihan mula sa itaas. Pagkatapos, sila isinama ni Jesus sa labas ng lungsod. Pagdating sa Betania, tinaas niya ang kanyang mga kamay at pinagpala sila. Samantalang iginagawad niya ito, siya na may lumalayo paakyat sa langit. Siya'y sinamba nila. Pagkatapos, sila'y nagbalik sa Jerusalem. Taglay ang malaking kagalakan. Palagi sila sa templo at doon nagpupuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, okay, salamat Brother Mark sa pagbasa, no. Dito sa may verse 46 ng Ebanghelyo, may sinabi dito si Jesus no, ang sabi dito na ganito daw ang nasusulat, kinakailangan magdusa at mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Baka sa tingin niyo dito yung dating or reflection niyo dito sa sinabi ni Jesus na yun? Personally, ang gospel natin is yung tinatawag nating perfection of God's plan. Okay. Ang God's plan, tayo ay malinis, mapatawad, maalis yung original sin sa atin. Pero there is one big step. Dahil kung titingnan ninyo yung history sa Bible, marami nang ginawa ang Panginoon to change the world. Okay. Pero ang tao, okay ngayon, kinabukasan, balik sa masamang gawain, no? Paulit-ulit yan. Paulit-ulit. And finally, sabi ng ating Panginoon, may isa pa akong card. Okay? I will send my own son. Pero yung pagpapadala ko sa anak ko, this is the ultimate. Alam ko na magdudusa siya. Okay? Alam ko na mamamatay siya. Pero dahil sa pagmamahal ko sa inyo, gagawin ko to. So this is really the perfect God's plan. Yes. No? Magdudusa, mamamatay siya. Ang hindi alam ng kalaban, sa sobrang di masukat na pagmamahal ng Diyos, kaya niyang buhayin muli si Christ. Yes. Di ba? Kaya niyang buhayin muli si Christ. Pero ang ultimate talaga na purpose ng Panginoon dito, upang lahat ng tao, yung original sin na tinatawag natin, na minanapan natin long time ago sa mga ninuno natin, para ma-wash out yan. Yes. Para ang tao makapag-umpisang muli. Yes. So we can start again with a clean slate. Kaya nga sinasabi sa atin na na huwag kang magpapadala sa buyo ng demonyo na sasabihin, oh, wala, ano ka naman, makasalanan ka eh. Di ba? Makasalanan ka eh. You cannot be a disciple. Yes. Bakit kita pakikinggan sa mga mensahe mo tungkol sa mabuting balita? Subject to temptation ka pa rin eh. Yes. Di ba? Pero hindi eh. Ang sabi dito, maliwanag eh, ang pagsisisi at kapatawaran, okay, ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. No? Kailangan ipangaral natin na sinave na tayo eh. Sinave na tayo. Nung mamatay si Jesus at nabuhay siyang muli, na-save na tayo from the original sin.
tandaan nyo. Sabi niya, tandaan nyo. Hindi lang yun, hindi lang namatay si Jesus Christ. Tandaan nyo, ito pa isa. Ito pa isa. Ipapadala ko ang banal na Espiritu sa inyo. Amen. Di ba? Paulit-ulit niya sinasabi, ipapadala ko ang banal na Espiritu Santo sa inyo. Huwag kayong aalis ng Jerusalem. Hintayin nyo. Okay? Kaya sa dulo nitong gospel, sabi niya, nung ma-receive na nila yung power of the Holy Spirit at magiging witnesses na kayo to the ends of the earth, Yes. lumabas na sila ng Jerusalem. Oo. Kung makikita nyo sa last part ng gospel, pumunta na sila sa Bitanya. Yes. Oo. Sa Bitanya. At doon, yung historical na itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay at unti-unti, He ascended into heaven. Yes. At maluwalhati siyang tinanggap ng Ama at naandun yung dalawang taong nakaputi at ang sabi sa mga tao sa baba, ano pang hinihintay nyo? Oo. Di ba? Wala na. No? Everything was turned over to us. Bilang mga disciples, everything was turned over to us. It is up to us now to be the holy warriors, to be the evangelizers, to do everything na ipinagbilin sa atin ng Panginoon. Amen. Through the help of the Holy Spirit. Amen. May katuwang tayo. Yes. May katuwang tayo kung papaano kumilos ang Holy Spirit sa panahon ni na Pablo, sa panahon ni na Saint Peter, during the early disciples na naka-convert sila ng 3,000 di ba? Pagans to Christianism, is the same spirit na ipinangako dito. Galing. Same spirit na dala-dala natin. Nasa sa atin na how to use the gifts of the Holy Spirit na lagi nating tinatanggap. Yes. So huwag nating kalilimutan, ginawa na ni Jesus yung part niya, nasa atin na ang bola. It's up to us now to do the job. Amen. Galing. Sasama ka ba? Sasama ka ba? Sasama ka ba? Ikaw, bro, kayo mga nanonood, gusto nyo bang sumama? Amen. So, let us bring the good news sa Jerusalem, sa Judea, kung saan man tayo makarating, sa Afghanistan, to the ends of the earth. A challenge to all of us, believers of Christ. Amen. Galing, galing, Amen. galing. Nice. Amen. 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 So, anong nire-remind tayo dito sa gospel na yung pagmamahal na naramdaman natin galing kay Jesus Christ, dapat hindi magstay lang sa atin. Amen. Oo. Ibig sabihin, yung pagmamahal na yun, dapat maging daluyan ka sa ibang tao. Tama yun. Para ma-experience din nila yung pagmamahal na yun mula sa Diyos. Yes. Kasi mahirap din naman nga na, ito, diba, binigyan na kayo ng, ng power of the Holy Spirit, no? Oo, Magagawa sa atin nyo na lahat eh. Pero kung yung power na yun nagstay lang sa'yo, walang mangyayari. Oo. Ano na yung pagbibili na ginawa ni Jesus Christ? No? No. So, importante na pag binigyan tayo ng instruction na mag-evangelize, kailangan 100% gamitin natin yung kapangyarihan na yun. Huwag nating sayangin. Kasi sayang kung hanggang dito lang yung kapangyarihan na yun. Amen. At Tama. mas matutuwa ang ating Panginoon kung yung lahat ng mga nasa paligid natin o yung mga, sabi pa nga, sa ibang bansa, no? Oo. Na sana ma-experience nila yung pagmamahal na to na na-experience natin. Oo. Na talaga namang nakakatuwa, napakasaya kasi ang sarap sa pakiramdam at sa buhay natin. Talaga nagbabago yung buhay natin. Eh. Tama. Hindi naman, ay, ang galing na, makapangyarihan ako. Dapat, yung kapangyarihan na yun, ma-experience din nila. Amen. Yun, yung aking natik doon kay At Tito. huwag niyong kalilimutan, no? Yung gawain na yan, dapat ituturo natin Yun. sa mga anak natin. Amen. Tama, tama. Okay, we have the responsibility bilang mga padre di pamilya na ituro natin sa mga anak natin yan. Yes. 'Di ba? Mhm. Dahil hindi naman tayo lifetime mabubuhay. So, para sa next generation, mabuhay ang evangelization, maipakilala si Kristo, maisabuhay ng tao hanggang sa, sabi nga, to the ends of the Yes. earth. 'Di ba? Amen. Amen. Nice, nice. Salamat, Ito. salamat. Nice, nice. Amen. So yun mga kapatid, so natapos na natin yung tatlong basahin natin. No? So Tito,
sa tatlong binasa natin mula sa first, second, tsaka sa Ebanghelyo, Mm. ano yung tingin yung connection ng mga binasa natin? Napakagandang connection, no, ng lahat ng binasa natin. Ipinapakita na yung perfect plan ni God, isa sa katuparan niya no matter what. Mm-mm. Okay. Ano yung perfect plan niya? He will allow His Son to be crucified. Napakasakit nun sa isang ama. But God allows it to happen. Because wala ko na ibang naisip na nila kundi the love, yung pag-ibig. Pag-ibig lang naman ang pwedeng paghugutan ng ating Panginoon para ialay mo yung sarili mong anak Yes. di ba? At yun ding same love na yan ang ginamit ng Diyos para magkaroon siya ng pagkakataong buhayin muli si Jesus. Mm-mm. Ang gusto lang naman ng Panginoon maipakita niya na akong Diyos, kaya ko rin mag-suffer, kaya ko rin mag-contribute, Mm-mm. di ba, to mankind. Di ba? Kaya ko rin gawin yun. At bukod doon, sabi ng Panginoon, isa lang naman ang purpose ko dyan eh. Ang purpose ko lang dyan, matanggal yung mga kasalanan niyo. Mm-mm. Amen. Matanggal yung mga kasalanan niyo dahil how can human beings move forward kung laging at the back of your mind nandyan yung kasalanan, di ba? Pero ang pinakamaganda dito sa tatlong reading na to, ipinakita blow by blow. Sabi ko nga sa inyo kanina, very historical yung pagpapakita na Jesus Christ ay dahan-dahang umaakit sa langit. Yes. Dahan-dahan, di ba? Siguro kung panahon natin to, tayo yung nanonood. Di ba talaga, yung grabe yung awesomeness. Yes. No, na siguro kikilabutan tayo, no, umaakit. Pero mas pa doon sa kilabot na yun, yung kilabot ng pagbibilin. Biling ko sa iyo, bilin ko sa inyong lahat ng mga disciples. Isa lang bilin ko sa inyo. Huwag muna kayo umalis ng Jerusalem. Relax lang kayo. Relax lang kayo. 40 days nga ang after my death, di ba? Sabi ni Jesus, 40 days after kong namatay, saka ko lang sasabihin sa inyo, babalik na ako sa aking amang nasa langit. Yes. Babalik na ako. So, ipinagdiriwang natin to. This coming Sunday, ipagdiriwang natin tong ascension ng Panginoon. Yes. Pero wag niyong kalilimutan, umalis ang Panginoon, pero nagbilin siya, hintayin niyo ang banal na Espiritu Santo. At pag natanggap na ninyo, kumbaga, with open heart. Yes. Yun ang sinasabi sa atin Huwag mong tanggapin sa kabilang tenga at palalabasin mo dito, walang mangyayari sa atin. Diba? Babalik ka pa rin sa pagiging makasalanan. Diba? So, ang bilin sa atin dito, ipinalangin ni St. Paul na sana ang mga disciples na makakasama ko, kasi at that time hindi pa siya disciple, di ba? Yes. Sana ito makakasama ko mga disciples na to ay maliwanagan ng taus-puso. Amen. Di ba? Kasi hindi naman ganun basta-basta matatanggap talaga natin bilang human being. So makikita niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, gumagawa tayo ng paraan para yung mga kapatid natin matanggap nila yung Holy Spirit. Yes. Di ba? Matanggap nila. Gumagawa tayo ng mga seminars, ini-invite natin sila, Yes. we encourage them to pray para matanggap nila ang banal na Espiritu Santo. Hindi ganun kadali. Hindi lahat ng mga nakakasama natin nagmamanifest kaagad, no? Merong tumatalbog merong hindi bukas ang puso Yes. no? Hindi katulad ng mga disciples nung araw na hintay nila yung pagdating ng Holy Spirit. Yes. Kaya pagdating, go, trabaho na sila. 'Di ba? In one day 3,000 yung na-convert nila. Oo. Sa panahon natin ngayon, honestly, 'di ba? Hirap na hirap Opo. tayong ipalaganap ang banal na salita ng Diyos, ang kanyang salita. Hindi dahil sa walang Holy Spirit. Siguro para sa pananaw ko lang,
yung pagtanggap natin bilang tao. Mm-mm. No? Hindi natin binabalikan yung unang pangako ng ating Panginoon. Yes. Pagkakaloob ko ang aking nag-iisang anak upang mapatawad kayong lahat. Yes. Hanggang ngayon, ang tao lives in darkness. Opo. Tama. No? Kaya kailangan pa rin natin magdasal, diba? Kailangan pa rin natin na tanggapin ng buo, no, na buong pagkatao, that the Holy Spirit will work on us. Amen. Kailangan natin pagtulong-tulungan yun, no? Mabigat ang laban. It's not easy. Pero sabi nga ng Panginoon, ito na nga yung perfect plan ko para sa inyo eh. Di ba? Oh, all you need to do is open your heart. Ang simple naman ang request ni God eh. Yes. Open your hearts, tanggapin niyo yung liwanag na pinagkakaloob ko. Yes. Amen. At lahat yan magagawa niyo. Amen. No? So sana tayo, pag tinanggap natin liwanag, huwag na tayong babalik sa dilim ulit. Oo. Di ba? Iwasan na natin yon. And let us be instruments of God. Tayong lahat, Brother J, Brother Mark, Brother Fernan, God entrusted a very important role sa ating lahat. Mm-mm. Kaya tayo may usapang tinapay. Yes. Sa mga nanonood na mga audience natin, ang usapang tinapay po ay isang way upang ipakita namin na buo ang loob namin. Amen. Kahit makarinig kami ng hindi maganda sa mga ibang comments, Mm-mm. kaya namin tanggapin yon because alam namin there is a bigger plan of God na pinagagawa sa amin. Amen. Yes. And we are all happy to do it. Amen. So, sabi nyo kanina, peace be with you. Ako rin sasabihin ko sa inyo, peace be with you. Peace be with you. Amen. Galing, galing. Amen. Galing, galing. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Okay, so sobrang ganda ng mga readings ngayon, no? Yes, galing. The Ascension of Jesus Christ, Yes. no? Tapos, ang dami ko na kagad natutunan, no? Oh. Grabe yung wisdom talaga ni Tito. Amen. At syempre, yung wisdom na yun, dapat hindi lang titigil doon. Kung ano yung mga natutunan natin dito sa binasa natin, dapat ma-apply talaga natin sa buhay Yun, natin. importante. Amen. Oo. Ngayon, pakinggan natin si Brother J kung paano ba natin to ma-apply sa ating buhay. Oo, bro, no? Kasi alam naman natin, every time tayo nagdadasal ng rosaryo, kasama yan sa mystery. Mm. Di ba yung ascension? So, pagkakatanda ko, di ba sa glorious mystery, yung first mystery nun, yung muling pagkabuhay ni Kristo, yung ikalawa, yung ang pag-akyat ni Kristo sa langit, the ascension, tapos yung pangatlo, the descent of the Holy Spirit. Yung pagbaba naman ng Holy Spirit sa atin. No? So, lahat tayo ay tumanggap at tinanggap ang banal na Espiritu Santo. So sa akin, ma-apply ko talaga ito sa aking buhay, especially sa service, tsaka sa family. Kasi ako kasi yung tipo na mabilis uminit ang ulo ko, magagalitin ako, o mabilis talaga ako magalit. Isa sa mga natutunan ko, once na mabilis ka daw na magalit, natamaan ako doon, wala sa iyo Holy Spirit. Oo. Wala sa akin yung Holy Spirit. No? Pero kung lagi mo tinatawag yung banal na Espiritu Santo, yung init ng ulo mo, kumbaga, mawawala ka agad. Yes. O may share ko lang mga kapatid, katulad na nga lang din ng mga, yung pumunta tayo ng isang assembly, so ang daming struggle sa daan, ang daming gawain na naiwan, na talagang pumipigil sa'yo. Kumbaga parang ayaw ko pa-attend. Oo. So, ang iniisip ko na lang, tinatawag ko lagi ang banal na Espiritu Santo. Holy Spirit, Holy Spirit. Galing. Lalo na yung matid kami ng household kagabi. Pag alis pala ng bahay, grabe ang traffic na dinaanan namin kasi bro, may concert. Oo. Oo. Tapos pagdating namin sa isang barangay sa Tansa, na ang barangay niya ay Paradahan, grabe din. Kasi sa Tansa area yung household po namin. Pagdating namin sa mismong parang pinaka-proper ng Sahod Ulan, ang traffic din. Eh ang call time namin ng household, 5 p.m. Talagang pinipigilan ako. Pinipigilan kami na wag umattend. Yes, yes. Na mabad trip ako habang nagdadrive ako. So ngayon, hindi ko na lang iniintindi. Sa isip ko at sa puso ko, tinatawag yung banal na Espiritu Santo, Holy Spirit,
come with me, samahan mo kami hanggang sa pagtapos ng household. Amen. Kaya ang galing nga ng Holy Spirit kasi dahil tinawag ko siya, naging fruitful yung ano namin, household namin Amen. ng isang gabi. Yeah. Kaya sobrang saya ng household namin. Tapos yung isang new member ng young couples natin na galing pa po siya sa NCR. Ayan, dito na siya magsiserve sa Cavite. Galing, Actually, naging household member sila ng isa sa mga mission volunteer ng community natin. Amen. O kung kilala nyo yung mga nag-share sa mga upper event natin sa community, is sila yung lower. So ngayon, naghahanap sila ng ng household or service dito sa province ng Cavite. Nice, At pinuntahan nice, namin. nice. Kaya ang galing magtrabaho ng Holy Spirit kung tinatawag natin siya. Yes. Kasi nga ang sabi ng Panginoon sa isang basahin na ibababa ng ating Ama, ng Ama, ang banal na Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus. So, umakyat si Jesus, pero ang kapalit ni Jesus ay ang banal na Espiritu Santo. Yun ang sa akin. Amen. Nice. Amen. Nice, Amen. galing. Amen. Nice, brother. Amen. 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 Okay, so talaga Holy Spirit. Holy Spirit. So, ikaw naman, Brother Fernand, ano naman yung application mo dito? Ako bro, yung application ko nito kasi nabanggit niya kanina about dun sa Body of Christ, yung iglesia. Sino ba yung head nito? Di ba si Jesus Christ. So tayo yung katawan. So ang tamang application nito ay magsimba ka. Amen. Mahalin mo yung simbahan natin. Ipagtanggol mo yung simbahan natin mula sa plano ng kalaban. No? Sino ba yung kalaban natin? Siyempre si Taning. Wala namang ginawa yan kundi sirain yung simbahang itinayo ni Jesus Christ. Yes. Maging tapat ka sa simbahan. Yung gawain ng simbahan, yung teachings ng simbahan. Mm-mm. At tayo, bilang simbahan, hindi lang tayo tapat sa structure, Mm-mm. kundi sa bumubuo ng simbahan, which is Yes. tayo. Oo. Maging tapat ka sa kapatid mo, maging tapat ka sa magulang mo, maging tapat ka sa minamahal mo, maging tapat ka sa mga anak mo. Yes. Kasi tayo yung simbahan. Pangalagaan, proteksyonan, no? Dahil kaya ibinaba ni Jesus Christ yung Holy Spirit Yes. para sa mga alagad, para mabigyan tayo ng kakayahan na maging witness. Paano natin may spread yung kadakilaan ni Jesus? Paano tayo magiging witness sa buhay niya? Unang-una mong dapat gawin, magsimba ka. Yes. Tanggapin mo yung katawan at dugo niya. Yes. Nang sa ganun, nasa iyo, kaisa mo si Jesus, kaisa mo yung Holy Spirit. Amen. Magiging witness ka talaga at mamamahal mo, maipapakita mo na mahal mo talaga yung simbahan. Yun lang yung sa akin, bro. Amen. Amen. Ano? Nice bro. Amen, Ganda amen. ng Napaka-importante nakaka-inspire. Yung magsimba. Kasi Oo. hindi lang yun basta isang gawain, kundi isang banal na gawain na Yes. dapat talagang ginagawa natin. Kumbaga, yun yung covenant natin kay Lord. Para sa iyo, Father Mark, ano din yung, paano mo siya mabibigyan application? Okay, so nag-struck kasi sa akin dito yung yung tumataas si Jesus Christ. Yung ascension. Yung ascension, no? Ascension. Tapos yung mga disciples nakatingala, ganyan. Mm. Tapos may binanggit pa dito na na babalik si Jesus Christ. Oo. No. Pero walang binanggit kung kailan. Yes. Mm. Ayan. So, ang pinapahiwatig sa atin dito na tayo habang naghihintay kay Jesus Christ. Kasi hindi natin alam kung kailan siya dadating eh. Oo. Dapat may ginagawa tayo. Yan, oo. Hindi yung ay sige, hintayin ko lang si Lord. Titingala ka lang. Ay siguro malapit na 'yon. Konting hintay na lang. Hindi ganoon yung gustong ipahiwatig ng ating binasa, kundi habang naghihintay tayo, gawin natin yung pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Oo, mission. Yun, syempre, yung pagsiserve, number one yan. Yung pagsisimba, Oo. yung pagmamahal mo sa inyong mga kapatid, no? Yes. Sa pamilya mo, especially. Kasi nga, sinasabihan tayo na yung pagmamahal na yun, hindi dapat mag-stay lang sa atin. Mm. Dapat kumalat yan. No? Yes. Dapat malaman ng ibang tao na pati sila, na tayong lahat ay mahal ng Panginoon. Amen. Na walang pinipili ang pagmamahal niya. Yes. Kaya habang naghihintay tayo,
wag din tayong tumigil Oo. ng pagmamahal sa ating mga kapatid at pagsiserve sa ating Panginoon. Tama eh. Yun ang ating pwedeng magawa. Hindi ako lang, kundi tayong lahat. Yes, tama eh. Nice. Galing. Nice po. Galing. Amen. At para sa iyo, Tito. Parang Paano parang wala na akong masabi. Oo. Ang gagaling nyo na eh. Meron yan, Tito. Pero Alam para niyo, sa iyo po, ano po? Alam nyo, ako personally, no, ang pwede nating magawa patuloy tayong mag-aral. Oo nga, patuloy nating pag-aralan ang salita ng Diyos para ma-defend natin siya. Amen. Okay. Pagkatapos nating mag-aral, isabuhay natin. Amen. Diba? Gawin natin in everyday life kasi ang dami ko nakikita ang gagaling magbigkas ng verses sa Bible, etc. Pero pagdating sa practical application sa loob ng family, hindi mo rin makita eh. Yes. Di ba? So napakahirap talaga na we try to proclaim the good news of the Lord. Pero tayo on our backs, tayo mismo nahihirapan. Kumbaga, yung walk the talk, mahirap talaga yun eh. Hirap yun. Diba? It takes a lot of prayers, Tama. sakripisyo, no, denying yourself, no. Kailangan mo lahat gawin yun eh. Kasi si Jesus nga hindi madali yung pinagdaanan eh. 'Di ba? Tandaan nyo, nagbilin sa atin si Jesus. Hindi, sino tayo para tumanggi dun? Amen. Nagbilin siya eh. Ang sabi niya, proclaim the good news to Jerusalem and to the ends of the earth. Ang question, may ginagawa ba tayo? Oo nga. Kaya itong pagkain sa mga audience natin, yung pagkain nyo ng usapang tinapay, siguro isa ito sa bold action, no. We are ordinary people, kami ordinary mga tao na doing our best to give up the peace of our mind kung ano ang sinasabi ng banal na salita para sa ating lahat. So para sa inyong lahat na nakikinig, gusto sana namin malaman nyo na hindi madali ang magpaliwanag ng salita ng Diyos. At sana kayo mismo mga nakikinig sa amin, tulungan nyo kami, no? Pray for us. Amen. Na magawa namin ito hanggat kaya namin. Yes. No? Alam namin may mga negative thoughts na lumalabas, hindi na iiwasan yan, pero it will not stop us. Yes. Kasi kaya namin yun eh. Kasi sabi nga, tanggapin nyo ng maliwanag yung banal na espiritu. Yes. So I hope lahat naman tayo tinanggap natin ng maliwanag. So Yes. huwag kayong mag-alala, we will continue this. Kahit minsan masakit yung nababasa namin, hindi namin matanggap, pero wala tayong magagawa. The word of God has to go on. Amen. No, it has to go on kahit alam naman natin na sabi ni Jesus, daanan yung dinaanan ko. Aba, crooked road yun. Hindi yun pantay na daan. So, okay lang sa amin na batuhin nyo kami, questionin ninyo kami, pero isa lang ang layunin namin, maiparating sa inyo, sa inyong mga kapatid, dahil mahal namin kayo. Amen. Sana may natutunan kayo. Amen. May natutunan kayo na ang salita ng Diyos, lahat mawawala na. But the word of God will remain. Amen. Will remain. It will remain. Amen. At sana kayo rin makasama namin in the future Yes. na makatuwang namin na mag-spread din ng good news Amen. to the ends of the earth. To the ends Amen. of the earth. Galing dito. Amen po. Nice. Sama. Amen. Nice. Amen po. Maraming salamat mga kapatid. Yes. Thank you. Salamat Amen. po. Amen. God bless. Thank you po dahil muli sinamahan nyo kami sa another episode ng Usapang Tinapay. Mga kapatid, kung kayo po ay may natutunan sa ginagawa namin, kung nagustuhan nyo po yung kwentuhan namin, please like, share, and subscribe
Nang sa ganun po, matulungan nyo kami na maikalat yung mabuting balita ng Panginoon. Amen. Oo, dyan sa may, sa view nyo, meron po dyan sa baba, may comment section po dyan. Kung may mga mensahe din po kayong napulot sa mga pinag-usapan ng mga brothers ko na nandito, i-comment nyo dyan. Yes. No? Talagang marami tayong natutunan ngayong Oo, Gabing Amen. dami, no? Amen. Dami. Galing. Grabe, Oo. ano? Especially yung paano ba natin to gagawin sa buhay natin. Siyempre. At for sure, next week, marami ulit tayong matututunan. Yes. Kaya, next week, panoorin niyo po ulit kami. Yes. Kasi, ayan, consistent po tayo nag-upload ng ating mga Usapang Tinapay podcast video. Oo. You know, para tuloy-tuloy ang ating, syempre, para sa pagsisimba. Amen. Tama. Mga kapatid, lagi po nating tatandaan Na ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Kundi sa bawat salita ng Diyos. Salamat! Bye!